Sa susunod maging high-tech na putungan natin kasi naka... Bili tayong lapel. Lapel? Magkano ba yun? Okay. Kausar yan. Kasi pag gumagawa ko ng mic, naninigas yung material. Godspill! Yes, para kami nag-usap ng music ministry. Okay, why? Because yung awit nakahilira, nakaangkong sa mensahe. Why? Because ang dakilan niyang pag-ibig sa atin ang mensahe. Okay na po ba? Yes, hello. Yes, Lord God. So, maghanap po tayo kasi ang binigay niya yung mensahe sa atin ni God ay, alam niyo na, dapat may asawa na ako rito sa panambahan na ito. Gaya ng banggit ni Pastor Irene, yung mensahe ni Pastor Bernard, pinagpapatuloy niya. Okay na kung may pagpapatuloy yung mensahe dito sa panambahan eh. Mas maganda na siya may continuous about it. Naunawaan po natin ang mensahe ni God. Kung ang mensahe ni Pastor Bernard ay about sa ating mind, ito naman ang mensahe ni God about sa ating heart. Imbatan, ika nga. Bangko, ika nga. But sa panimula natin ay, ang introduction po natin ay pati ano lang. Kasi ayaw ng high-tech. Check muna po natin. Baka mali yan. Yan, sige po, at walaan po natin yung question mark. Habang yung ating pong answer po today ay inaayos yung kanya pong slide. Yan. At salamat Kuya Ramil at sa music team, napakataas na po music team. At ngayon naman po naramdaman ng bawat isa. Hindi na po natin. Yes, Gloria, salamat po at marami po sa nakaanguron eh. So, ayun, may panimula po tayo at panimula po natin ay introduction. Ayan. Okay, ano na lang po? Being walk dato. Bakit ka mo? Once na kami nag-talk dito, kami magkakasala pag yung preference namin ay against sa ginagawa. Kaya, ang pinipress po namin rito, sa harapan na ito, ay pinag-aaralan po namin ito. Kaya doon sa mga nasasaktan, mga kapapiran, once na nagalit kayo sa amin, hindi po kayo nagagalit on the spot sa amin. Okay, good. Bakit yung tinutok po namin ay mensahe? Wala po kami alam dito. Bago kami mag-talk dito, pinagpipre po namin na pangunahan kami ng Holy Spirit. Actually, ang mensahe na to, araw-araw may revelation siya. Kaya ang iba nga sinusulat nila kasi pag kinamagahan, nagbabago namin yung revelation ni God sa mensahe. So walang, ang mensahe ni God, pinag-aaralan na hindi kami pagsalita ng labag sa nais-practice sa ating ni God. Una-una, kayo makakasala kay God. Pangalawa kayo, maliligaw kayo ng pananampalataya kay God. Ito po rin nila ng panambahan. Saan ang panambahan? Kaya ang tanong ko noon na inambay ako, iyang bay panambahan nyo ay totoong panambahan? Iyon, hindi ko karunungan yon. Holy Spirit. Ang spiritual man po, nagkaroon ng communication sa Holy Spirit, at doon natok ko ang ganong tanong. Prangkang tanong. Bandang huli, hindi nga ako nagkamali. Kaya,
sa prayer natin, magkaroon tayo ng totoong panambahan, binigay sa atin. Doon sa mga nabago ngayon, wag nyo lang isipin ng member kayo ng Jesus Nugget I am Church. Hindi makakapagligtas ang panambahan ito. Bagkus ang totoong pananampalataya nyo ang makakapagligtas sa inyo. Personal relationship kay God. Kahit saan man tayo pumunta ng panambahan, ikutin mo naman na natin ang panambahan dito sa Riyadh. Kung manatili tayo malayo kay God, use this ang antuwalang policy sa atin. Conclusion po. Gaya ng Bible study natin, ang bigay lang po natin yung ang topic po ni God ay about sa ano na lang po. Next ay yung may picture po muna. Love one, yes. Love one another. See? Hindi ito pag-ibig ng tao, ha? Hindi ito pag-ibig ng isitan. Ay, gaya ng sinasabi natin, may dalawang pinagagalingan ng dising. Una, sigat. Pangalawa, sisitan. May dalawang pinagagalingan ng love. Una, sigat. Pangalawa, sisitan. Lagi may contradiction sa gawa, sa pagiging Diyos, sigat sa atin. So, gaya ng naging Bible study natin, ang binigay ni God sa atin ay Juan 13. Next. Basahin na po natin. Bagamat kakaisa kami ng isipan ni Pastor Bernard kasi ito usaping love eh. Di ba may dalawa silang John the Apostle, John the Baptist, and John the Beloved. So naaayon kasi ang mensahe nito about love ni God sa atin. So, Ebanghelyo ay Juan ay apostol na disipulo na minamahal ni Jesus. Next. Bagamat hindi ka sa binabanggit ng Ebanghelyo ang may akda, inilalarawan na pangloob na ebidensya ang manunulat bilang isang saksi at miyembro ng panloob na bilog ni Jesus. Sa buong pagmamahal ni Jesus Christ. Ang mga sinaunang Kristiyano ay manunulat at pinuno ng simbahan simula noong ika-2 siglo AD. Ay nagpatibay kay Juan, apostol bilang may akda. Nakasulat dito apostol eh. Ba't sigad na nakakalam kung sino po talaga yung dyan na yun. Now, punta tayo sa mensahe mismo. Next po. Love one another. Bali, next. Yan. Yan po binigay sa atin ni God. Isang bagong utos ang ibinigay po sa inyo. Na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Kung paano iniibig po kayo ay mag-ibigan din naman kayo sa isa't isa. Ito yung pag-ibig na nagmumula kay God at hindi nagmumula kay Satan. Next. Ayan, in English ko, akala ko may mga ano rito. Malamang conclusion na kagad ito. Sa pamagitan nito ay malalaman ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Mamaya natin tatalakayin, dadaanan po natin. Next po, ano ang sinasabi ni John tungkol sa pag-ibig? Next. Yes, Juan 14:15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ba't ang tanong, paano po natin magawang ibigin si God? Ano ba dapat natin gawin? Una, magpakumbaba kay God. Tandaan po natin. Sa 67 sa New Testament, ang pinaka-focus ng kasalanan ay pride. Hanggat na nanatili sa atin ang pride, kahit kailan, hindi natin magagawang isabuhay si Lord Jesus Christ sa atin. Ito pa rin ang mga utos niya. Ito yung utos niya. Nung dumating si Lord Jesus Christ dito, inalis na tayo sa kautusan ni Moises. So, ikinulong na tayo sa pagiging Diyos ni Lord Jesus Christ sa atin.
Now, mangyayari lang po ito kung tayo totohanang hanapin si Lord Jesus Christ sa ating mga puso at susugin po natin ang dakilan niyang pag-ibig at hayaan po natin palambutin ang mga puso, matitigas nating mga puso sa harapan ni God. Next, ang sino mang may mga utos ako ay tutupad nito ay siyang umiibig sa akin. So, ano ba kung naisagawa na natin magpakumbaba kay God? Dito pinapalambot unti-unti ni God ang ating mga puso. Dito natataniman tayo ng dakilan niyang pag-ibig, hindi pag-ibig ni Satan. Dito i-implement na natin ang pag-ibig ni God sa kapwa natin. Alam mo di ba ano naging short mo ng anpat to? Nagsimula akong maging advocate. Ang pinasinong ko pag-ibig ang nakaraang presidente natin. Kasi usap lagi niya, OFW. Ang mga taon, isang taon, 2 taon, Lord, nagiging matagumpay pagiging advocate ko, but hindi ito magiging matagumpay kung manatili ako malayo sa inyo. Kung kailangan kayo sa buhay ang pag-ibig mo at hindi pag-ibig ng tao. Ibig sabihin, binubroadcast natin pagiging magpakumbaba. Si God ang itinataas sa atin. Kaya naman, nagiging matagumpay po ang ina-action ni God sa kapwa natin. This testimony. Hindi ko akalain magiging advocate ko. Wala sa isip ko yun. But sabi nga ni God sa atin, habang nasa sinapupunan pa tayo ng ating mga ina, may mga plano sila sa atin. Ang kailangan natin malaman kung ano mga plano natin sa God. Sino mga bagong dito nagsabi na hinahanap nila ang panambahan o naghahanap sila ng panambahan. One time, hindi lang po kayo nakaupo sa upuan. Iyan ang binanggit ko kay God eh. Naghahanap ako ng panambahan. Totoong panambahan. Bagtos na dumaan tayo sa mga balikong panambahan, likong panambahan, yung nililigaw tayo sa pananampalataya, at doon, dinadaan tayo sa trials eh. Tapos yun, ito napunta tayo. But, kailangan po natin, totoong pananampalataya rin. Magkaroon ng pananampalataya kay God. Nang talagang mataniman tayo ng dakilang pag-ibig. Bigan, asal na tayo. Next. Next po, ayan, isang bagong 35 po. Yes, sa pangalawa po, ayan. Ano ang ibig sabihin ni Juan 13:34, 35 tungkol sa pag-ibig? Isang bagong utos na ang sa inyo binibigay ko. Na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na kung paano ang iniibig ko, kayo ay nag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Kadalasan, pag malayo tayo kay God, ang na-implement natin, pag-ibig ng tao. Kaya nga dumadami pag-ibig natin eh. Tawag na naman. Tawag na sa labi. Tawag ng pagluloko natin sa mga kapwa natin, makaisa lang tayo sa kanila. Pero kung ang isa sa buhay natin ang pag-ibig ni God at nasa atin na yung pinag-uutos ni God at ito sinasagawa natin, maniniwari sa ating mga puso ang dakila niyang pag-ibig. At ang pag-ibig na yun ay ma-extend natin sa kapwa. Anong pinaka-the best na pag-ibig ang maibibigay natin sa kapwa natin? Lalo doon sa hindi nakakilala kay God. Social media. Yes. Social media, wag niyo natin pagdamot ang paggamit ng social media. Sure nang yung may side God. Pinananawa ni God, wag niyo akong kaya. Basta kinahiya niyo ako, ikahiya kayo ng mga hari, ikakahiya ko rin. Kayo. Di ba ikahiya tayo ng kapwa natin, basta wag lang tayo ikahiya ni God. Amen? Now, yes, kung kayo ay mag-ibig sa isa't isa. So, may lapit natin sila. At dito, kung may pag-ibig na tayo sa ating kapwa, kung sino man nakagawa ng kasalanan sa atin, madali natin patawarin at nailalapit po natin sila. Naipag-pray po natin sila. So, ibig sabihin, yung galit, inaalis na sa atin ni God. So, ibig sabihin, natatanim na tayo ng dakilang pag-ibig ni God na isa sa buhay na po natin ito. So, now, next po, 5. Sa ganito'y mga kilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y maging
may pag-ibig sa isa't isa. Ang pagsasalita po namin ng prangka rito, masaktan man kayo, isang uri ng pagmamahal sa inyo. Marami nagmamahal ng mga pastor sa parang paraan. Pagpipit nila ng prosperity. Bakit? Ayaw po nilang maalis yung mga nananambahan sa kanila. Ayaw nilang mabawasan ang mga ikapok ng panambahan nila. Ayaw na mapulaan ang panambahan. Yung panambahan nangungunti. Tandaan, hindi nakatingin si God sa dami na nananambahan. Nakatingin si God sa quality na nagtuturo, sa quality na tinuturuan, sa quality ng mga nakikinig. Kaya lagi natin sinasabi, pag-uwi ng paglabas ng pandapan, nakalimutan na kagad ang mensahe. Hindi ko. So sayang. Sayang ang sayang ang transfer ministry, sayang pag music ministry, transfer ministry, sayang pagpapasto, pastora, sayang pagpipreach namin dito, sayang pag-aaral ng salita, nababaliwala ng mga nakikinig. Mas maganda, manahimik na lang tayo sa room. Kasi sabi nga ni God, kung kayo nakakilala sa akin at patuloy kayo malayo sa akin, mas mabigat ang kaparusahan na tatanggapin natin kaysa doon sa hindi naniniwala. Yun na sila ron Hindi na nakilala si God. But nakakilala tayo, ibig sabihin, patuloy natin minamak ang Diyos sa mga ari, sa mga ni Lord Jesus, sa mga ng Holy Spirit. Lalayo ang Holy Spirit sa atin. Kawawa tayo pag dating ng araw. Amen. So, ipimo natin sa ating mga puso ang pag-ibig ni God. Once sa isa na buhay natin ang pag-ibig ni God, magkakaroon tayo ng katiwasayang kaisipan. Pag nagkaroon ka ng katiwasayang kaisipan, magiging malusog ang iyong pangangatawan. Magiging malusog ang inyong spiritual man. At patuloy magkakaroon ng communication ang Holy Spirit sa spiritual man, maging sa katawang lupa. Tandaan, laging tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Pagiging tao natin, Jesus Christ, Holy Spirit, spiritual man natin, maging katawan lupa natin. Kaya nga dyan papasok yung I love you Pag tinanggal mo yung I, sino yung minamahal? Pag iyo, ay iyo, anong relasyon ng dalawa? Pag I love, sino ba ang minamahal mo? Diba? Dapat kompleto silang tatong words. I love you. Tayo ang mahal po ni God. Yes. But ang problema, hindi natin binabalik yung pagmamahal ni God sa atin. Tapos ang pagmamahal ni Satan ang ating isinak sa buhay. Huwag na po natin hangarin ang pagmamahal ni Satan dahil kapahamakan na po ang patutunguhan ng ating buhay. Tandaan po natin sa mensahe ni God, 4 henerasyon mapaparusahan ni God. So, sabi nga ni God isa lang sa miyembro ng pamilya ang magbalik loob. Ang buong pamilya ay kanyang pag-arian. But, may individual yun. May unawa sa ating individual. Huwag natin kalimutan, individual salvation. Ibig sabihin, individual na pagpapasakop kay God. Individual na nais natin palambutin ni God ang ating matitigas na puso. Kasing lambot ng mamon. Bagamat na tayo nasasaktan, hindi na tayo nasasaktan sa pagiging tao natin. Bagkus pagiging Diyos na ni God sa atin. At pag tayo nasasaktan, on the spot, pinakausap natin. Sige na kakampi natin. Sa mga buhay na ating pinagdadaanan. Next po, ano ang sinasabi? At John 3:16, yes. Ano ang sinasabi ng John 3:16 tungkol sa pag-ibig? Yes. Una, bakit naisend ng Diyos Amang Hari si Jesus Christ sa atin? Kung babasahin po natin ang Old Testament, nanlulumo po ang Diyos Amang Hari dahil ang sangkatao nagiging patuloy na pasama. Dahil naisip ng Diyos Amang Hari na mapapahamak ang tao, walang matitira sa Kanya. Kaya isinin niya si Lord Jesus Christ sa atin para bigyan tayo ng dakilang para yung pag-ibig ni God na Diyos Amang Hari ay ma-implement sa atin sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ. At ang tanong, tatanggapin po natin ang pag-ibig ni Lord Jesus Christ? So, ayon sa Kanya, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan
na ibinibigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sa ang sinumang sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa mga bago ngayon, ang John 3:16 ang pinaka-puso, pinaka-spirit ng buong Holy Bible. Pinaka-gitna. Kung sa atin, pinaka-puso ng ating katawan. Ang Holy Bible, ang John 3:16. Bakit? Si Lord Jesus Christ mismo yun eh. Hindi magkakaroon ng kautusan, pagiging Diyos, kung wala, hindi dumating si Lord Jesus Christ sa atin. Mananatili tayo sa kautusan ni Moises. So, pag sa kautusan ni Moises, yung mga maliligtas lang doon, yung may mga baka, paano yung wala? Hindi makapag-alay. So, sa atin, binigyan tayo ng pagkakataon, magbagong buhay, manumbalik sa Kanya. Dahil nasa batas na po tayo ni Lord Jesus Christ. Now, yes, ano ang sinasabi ng Juan tungkol sa pag-ibig? John 1:14-21, ang sino mang nagtataglay ng aking mga utos, tinutukan dito ang siyang umibig. Sino man tumataglay ng mga pinag-uutos ni God? Okay, sino nga rin? Si God nakatingin. Paano ito makikita sa atin, ng kapwa natin, pamilya natin, kasama sa trabaho? Makikita po ito sa atin kung may nagbabago sa pang-araw-araw nating buhay. Okay? Oras-oras tayo nananambahan, oras-oras tayo nananalangin, kung patuloy tayo malayo kay God. Walang pagbabago na makikita sa atin. Positive outcome, wala makikita sa atin. Kaya talagang hanapin po talaga natin, susugin po na talaga natin, sundin po natin ang mga pinag-uutos ni God. Mas masarap sumunod sa batas ni God kaysa sa batas ni Satan. Mapapahamak po tayo. Kaya nga binigyan tayo ng panambahan, makapag-aral ng salita, makapakinig ng salita. At ang problema, nababaliwala po ito yung practical usapan. Nababaliwala po ito paglabas ng panambahan. Salamat sa mga buhay na isinasabuhay po nila ang mensahe ni God. Hindi ito biro. Hindi biro ito. Kung si Sita magbiro, tidak kukunin ni Sita ang buhay natin. Si God, gusto ni God, umaba ang ating buhay. Kaya nga may pangalawang buhay tayo eh. Kasi Sita naman, may pangalawang kamatayan, pero buhay tayo ron. Lahat mararamdaman po natin. Pero mas masarap mabuhay sa kaharian ni God. Ayaw na rin sa Bible study natin. Sa pag-exhort na Pastor Bernard, Pastor Larry. Kaya, hanggang may pagkakataon pa, isundin po natin yung mga mensahe ni God. Gamitin po ng social media. Para malabanan po natin ang gawa ni sila about social media. Hindi po natin alam na yung mga depressed na tao. Naranasan ko yan eh. Pagpakamatay? Naranasan ko yan na magpakamatay. Ba't hindi tayo ignayaan? Kaya, mas masarap mag-share ng insight niya. Hindi ba na ikahiya kayo ng kapwa ninyo? Huwag lang tayo ikahiya ni God. So, at least, once na nakabasa sila ng mga mensahe ni God sa social media, marirealize niya, may Panginoon pala na buhay sa atin. May isusuko nila ang buhay, ang anumang kapigatian sa kanilang buhay. May ilalapit niya ang kanilang sarili. So, hindi natin alam, may ilalapit pala. Ito, pagmamahal sa kapwa, love one another nga eh. So, sa mga mata nito, nagagamit natin ang social media. Nalalaban natin ang gawa ni Satan. Kagaya na ginagawa ni Pastor Bernard, Pastor Ren, pag-i-exhort nila ng minsay about sa pag-i-exhort na tuwing umaga. Nalalabanan po nila ang gawa ni Satan about social media. Kaya marami naaabot si Lord Jesus Christ sa pag-i-exhort nila. Malalaman ito dahil sila mismo ang Pilipino na nakakapakinig ng minsay ni God. Kaya araw-araw ko sinisend sa pamilya ko. Lagi ko sila incident. Kaya mapuno yung messenger nila. Basta mapuno sa mga mensahe, hindi sa dismisan. Now, next po. Ano ba ang ibig sabihin ng Diyos sa pag-ibig? Dito, isiningit ko ang Korinto. Pinag-usapan natin dyan. But siningit natin yung Korinto. Mga taga-Korinto. Basahin ko muna ha. Inilalaman ng mga taga-Korinto. Una at John 13:4-8, ang likas na katangian ng tunay na pag-ibig na ibinibigyan din na ang pag-ibig ay matiyaga,
mabait, hindi mainggitin, mayabang, hindi mapagmataas, o bastos. May mga tao tayo rito kasama, bastos, pananalita. Dapat naalis sa atin yan. Hindi nagpipilit sa sarili itong paraan, hindi magagalitin o nagagalit. Hindi ba tayo kagalita, huwag tayong magalit sa kapwa natin. Nagagalak sa mali, ngunit nagagalak sa katotohanan. Sinasabi rin nito na ang pag-ibig ay nagtitiis ng lahat ng bagay, naniniwala sa lahat ng bagay, umaasa sa lahat ng bagay mula kay God. At nagtitiis sa lahat ng bagay at ang pag-ibig na iyon ay hindi nagkukulang. Continuous po ang pag-ibig ni God hanggang sa mawalan tayo ng buhay. Now, dito ko, ayun na pala. Now, yes? Diyan, ayan. Palabas na lang po ng verse na yun po. Mamaya pa po. Kunti na natin ipaliwanag po natin yung ang 1:4-8. Yes, yes. Ayun. Yes? Yes, Paul. Yes. Ang pag-ibig ay mapaghinubod. Mapagkumbaba tayo, ibig sabihin pinalalambutan natin puso. Inaalis na ni God yung pagiging prideful natin sa atin, sa sarili mismo. Hindi tayo matataniman ang dakilang pag-ibig natin ni God. Kung mananatili magiging prideful sa harapan ni God, hindi mag-work po talaga. And then, ang pag-ibig ay hindi mananatili. Ang pag-ibig ay hindi na magpupuri, hindi nagpapanalo, magpapakumbaba. Huwag tayo mapagmataas, isa rin tayo kasalanan. Binabanggit ko ito, minsan nabanggit ko sa Facebook, kung marumi kayo, mas di hamak na marumi ako sa inyo. Ganun po yun, pagpapaunawa na nagagawa natin kasalanan sa harapan ni God. Sabi nga ni God, mas mapalad yung nagpupultas ng kasalanan sa harapan niya. Kapabanggit ng ganun, diba? Now, next po. Right? Hindi nag-uugaling mahalay, hindi inahanap ang kanilang sarili, hindi nayayamot, hindi naaalumana ang masama. Pag-ibig ni Satan, nagiging mahalay sa isipan natin, mata, at higit sa lahat isinasagawa po natin. Unang-una na ito, kasalanan sa laman, kasalanan sa salapi, kasalanan sa maling mga kaisipan about sa kapwa natin. Talikuran na po natin. Once na nag-trigger sa atin to, on the spot, i-review natin. Lord, hindi makakapag-benefit ang gawa ni Satan sa aking isipang puso. Dahil kayo nananahan sa akin. Mananagili sa akin ang kalasag niyong kapangyarihan, baluti ikaw. So, napaglalabanan po natin on the spot yung masamang kaisipan na gusto ipasok ni Satan sa atin. Next po. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Actually, may kakwarto, okay. Galak na galak siya sa kalikuan eh. Bakit? Pagtagis na pag-agisang tatakbo sa mga mobile niya, dami. Anong pupunta sa mobile? Pagbablog. Kaya sa panahon natin na kasi dito, ang pagiging tismuso, gossip, nagiging high-tech na at pinagkakakitaan na talaga. Hindi mo makita nagpe-pray. Pero nanambahan. Kawawa. Baka matsang kawawa, hindi ko po siya sinasama sa prayer. Saan po na pamilya? Gusto niyo ma-evangelize sa pamilya niya. Pero ang tanong, hindi mo ma-evangelize sa pamilya mo kung mananatili kang bulag, kapwa kayo mahulog sa gabi. But talagang yung parang yung na ano na yung isipin niya, social media. At kahit natutulog,
Doon ko nalalaman masasama salita, binabanggit doon sa social media. Nagtutok eh. Ganun ang bad spirit. Pag lagi natin pinamumuhay, yung bad spirit. Pero kung pinamumuhay natin, lagi nagpipray, madalas nangyayari ko sa akin. Ginigising ako sa madaling araw. Nagpipray na ako. Natutulog. Alas 4, alas 3, 3:30. Yun na po. Kung ganun naging tima natin, managiging immune tayo sa isinisig natin ng Holy Spirit ni Lord Jesus Christ. Kahit sa pagtulog natin, hindi niyo ba alam na kahit sa pagtulog natin ay nakikipaglaban tayo? Ipinaglalaban tayo na ni Archangel kay Satan. Yung bangungutin ka lang isang paglalaban yun buhay mo kinukuha ni Satan biglaan. So, kaya huwag mong sabihin natin, Lord, wala na pangangailangan, hunghang ka pag nagkagano. Lahat ng tao rito sa mundo, hanggat nasa mundo ka, ay pangangailangan ka. Hindi rin na masasabi na, wala na, hindi ko na kailangan mamili pa. Binigay sa atin, free willing eh. Hindi mo masasabing, sinususog ko na ang landas mo, kung sasabihin mo, wala akong malayang pagpapasok. Yung pagsusog mo sa tuwid na landas, isang free will binigay sa iyo. Hindi ka. Ibig sabihin, hindi ka pala totoong sinususog mo sigad. Dahil hindi mo tinatanggap, ayaw mo tanggapin na may free will ka na. May free will ka pa. Huwag ka doon. Maging maingat po tayo sa paggamit ng ating isipan. Baka tayo mamali. So yun. Ang ating kaisipan, karunungan, baliwala. Isa lang po tayong basura. Kaya ang kailangan lang po natin gawin, magpatuloy. Kaya hanapin mismo talaga si God sa atin. Patuloy mag-work ang Holy Spirit ni God sa atin, mga puso, buhay, kaluluwa. Now, lahat ng binabata, lahat sa pag-uunawa nito, habang tayo nasa panambahan, patuloy binogrow up natin ang ating pananampalataya. Kaya magiging useless po ang pananambahan natin kung mananatili tayo stagnant. Tanda po natin, stagnant, patuloy pagmamak. Kaya kung mananatili tayo stagnant sa harapan ni God. Kaya minsan nabanggit natin yung gatas eh. Kahit kailan di mabubuhay yung bibig kung walang gatas. Habang lumalaki siya, naging sulit ang kanyang food. Ganun din po tayo. Maging sulit ang ating pananampalataya kay God. Huwag na hanapin na nakikita tayo sa pananampalataya, ay Kristiyano to, hungang ka pag nagkagano. Bakit ka mo? Hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan sa pagiging Kristiyan natin. Magkakaroon po tayo ng kaligtasan sa patuloy at sa tuhanang pagkakaroon ng personal relationship kay God. Iyan po ibig sabihin ng born again Christian through Holy Spirit. Dapat naunawaan po natin yan. Kaya sabi nga doon, walang relihiyon makapagligtas sa iyo. Pagkus si Lord Jesus Christ man lang makapagligtas sa atin. Binigyan sa ating kaligtasan. Ang kailangan natin, tanggapin. Pero ang tanong, paano natin ito tatanggapin? Nasa atin po ang pagpapasya. Wala sa sinuman. Kasi ang pagpapasya, ito kusa ito, hindi sa pilitan. So, may pagkusa tayo pagbabalik loob kay God at sa buhay si God sa atin. Ika nga, lagi na siya sa'yo, mapagtagumpay natin provision ni God hanggang huli. Now, next po, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. O, diba, nabanggit natin kanina, hanggang sa mawalan tayo ng hininga, mananatili ang pag-ibig. Maging fruitful pa nga ang pag-ibig na binahagi sa atin ni God. Hindi na sa ating sarili, maging sa ating kapwa. Higit na may sesyon natin pag-ibig sa kapwa. Kung may nagkakaroon tayo nagkakalit sa kapwa, alayin natin pag-ibig. Huwag natin gantihan yung masamang ginagawa nila sa atin. Kahit maging mga hula ay mga katapos. Maging ang mga wiga ay titigil. Naging kaalaman ay mawala. Pag nawala tayong pagiging tao ito, lahat yan, buradon lahat. Pero huwag natin hayaan, mabura tayo sa mundong ito, na pati kaluluwa natin, mabura na rin. Hindi napapa sa atin pangalawang buhay. Iyon ang susubit po natin. Pangalawang buhay. Binigay na sa atin ito sa mga ng paraan. Kaligtasan. Kaya sinasabi, magpatuloy kayo sa pananampalataya. Kaya sined ni Lord Jesus Christ, ang Holy Spirit. Anong work ng Holy Spirit sa atin? Manatili sa ating pananampalataya at pananalig kay God hanggang sa uli ng ating hilingan. Masarap mabuhay pag may Diyos ka sa buhay.
Conclusion? Ay, ano ang sinasabi? Advance. Nag-trigger po yun. Wag mo na, mga conclusion, hindi pa kapatapalayan. Ano ang sinasabi ng iba tungkol sa pag-ibig? Kung paano iniibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Tandaan, Diyos Ama, Diyos Anak. Sino naging Diyos Anak? Si Lord Jesus Christ. Paano tayo magiging kapatid ni Lord Jesus Christ? Kung hahanapin natin siya sa ating mga buhay. Kung isasabuhay po natin ang mga ipinag-uutos niya sa atin. Kung hahayaan po natin mataniman tayo ng dakila niyang pag-ibig. Matatawag tayong kapatid. Kung si Lord Jesus Christ, elder brother natin, tayo mga bunso. Tandaan natin, sa ano ba, may 5 magkakapatid. Pag naglakbay yan, sino mauna? Panganay. Sunod-sunod na yun. Ibig sabihin, may leader tayo. May elder brother tayo. So, makita ng Lord Jesus Christ. Patungo sa Diyos Amang Hari. Kaya susubin natin si Lord Jesus Christ. Huwag na natin itaklit. Pinakilala na tayo, nakakilala na tayo rito. So, iyon po yung isang buhay po natin. Ang pagharihan po talaga tayo ni God. Magsapanatili sa pag-ibig. Yes. Now, next po. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay nagsisipanahan kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Anong huling binanggit ni Lord Jesus Christ nung siya'y papawian na ng buhay? Diyos Ama, bakit mo ako pinabayaan? But ang sinabi niya ay kung ano yung ipanatutupad niyo sa akin, ay tutupin ko. Gaya rin sa atin. Tinawag na tayo ni God kailangan magpatuloy po tayo kay God. Huwag natin panatili ang pagiging tao natin, pagiging prideful natin kay God. Ano yung mga maganda, masaktan ka sa mga mensahe ni God? Bakit ka mo? Nasa atin pa po yung Holy Spirit. Once na hindi na tayo nasasaktan sa mga mensahe ni God, matakot na po tayo. Inalis na po ni God ang Holy Spirit sa atin. Salamat po sa mga natutulog. Once na kayo natulog dito sa Panambahan, kinatutulugan yung si Lord Jesus Christ. Hindi lang to sa Panambahan. Sa lahat ng Panambahan na napapakinggan ko minsan. Nakakapanood pa ba ganun? Kasi una-una, preaching. Nababalik mo lang. Pagod ng taso ministry, nababalik. Pag-iinsayo ng mga music ministry, nababaliw na. Kung gusto natin mamahinga, sa room, maluwag sa room, makapagpahinga po tayo. Masaktan na ng dapat masaktan. Kasi kung gusto niyo lumaya, masasaktan po kayo. Sino ba nakakaranas ng katulpuyan? Ako din naman. Bawat isa sa atin na kung gusto natin malabanan yan, magpuri po tayo. Bigyan tayo ng ekstra kalakasan, hindi God. Ating spiritual man at katawang lupa natin pamamagitan ng Holy Spirit. Hindi God. Tandaan po natin isang uri ng pagiging prideful sa harapan. Hindi God. Next. Conclusion na? Conclusion na pala. Conclusion na pala. Diyan, conclusion na pala. Ayun. Basahin lang po natin conclusion natin. Ang pangunahing mga talata sa Biblia ay sumusuporta sa ideyang mag-ibigan sa isa't isa. Sapagkat ang pag-ibig na ay sa Diyos ay ang Juan 4:7-8 na nagsasabi, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos at ang sinumang umiibig ay ipinapanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang sinumang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig at hindi galit. May mga galit tayo sa kapwa, tanggalin na natin. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, ipinaliwanag ng talatang ito, ang tunay na pag-ibig ay dumadaloy mula sa Diyos at ang mga nagmamahal sa isa't isa ay magpapakita
nagpapakita na sila ay ipinanganak ng Diyos at may kaugnayan sa Kanya dahil siya mismo ang pinagmulan ng pag-ibig. Dahilang pag-ibig, hindi pag-ibig ni Sita. Huwag nating hanapin ang pag-ibig ni Sita. Mapapahamak po tayo. Dahil for 7, mga minamahal, magibigay kayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay Diyos at na bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakakilala sa Kanya. O sino maniniwari na tanggapin niya pag-ibig niya. Bawat isa sa atin, susugin na po natin. Hanapin na po natin ang pag-ibig ni God sa ating mga puso. Mataniman tayo ng at lumago, mag-grow up ang pananampalatayang pag-ibig ni God sa ating mga buhay puso. Ganun po. Kasi patuloy magkaroon ng connectivity ang Holy Spirit ni God sa atin, o spiritual, at makatuloy tayo kay Lord Jesus, makatuloy tayo sa Diyos Amang Hari. Masusog natin yung kaharian ni God. Matuloy tayo doon sa silid na inihanda na ni Jesus Christ. Magpatuloy po tayo. Kapag tagumpayan natin ang provision na binibigay sa atin ni God. Hindi lang ito provision sa blessing. Pinakamahalagang provision, kaligtasan. Ang pag-ibig ni God ang pa sa atin. Challenging verse on love, mga mapanghamong talata sa pag-ibig. 1:4-20-21. Ang nasasabing iniibig niya ang Diyos, ngunit napupuot naman siya sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Dito papasok, dalawang Panginoon. Huwag kang magkakaroon ng dalawang Panginoon. Ang isa itatakwil, ang isa aakapin. Doon ko babasahin yung message sa iyon about sa kayamanan. Pero kung palalawagin po natin, pasok at 67, kasalanan, pride. Kung mananatili tayong pride, pasok tayo sa inside. Sapagkat kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya nagawang ibigin, paano ba kaya niya magagawang ibigin ng Diyos na hindi naman niya nakikita? Bira. Hindi natin maarap yung karunungan na nagmumula kay God, pero kung talagang sasugin po natin si God, mauunawa po ang nais iparating ni God sa atin. At higit sa lahat, palalabutin po ni God ang mga puso natin. Tandaan po natin, hindi ang pagiging member ng Jesus Nugget ay makapagligtas sa atin. Pagkus ang totoong pananampalataya at pagkakaroon ng personal relationship kay God. Kahit saan tayo dahil, nanatili si God dapat sa atin. Now, next. Ay, English na pala. Ito ang utos na ibinibigay sa atin ni Kristo. Ang taong umiibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang kapatid. Hindi lang sa kapatid, sa ating kapwa. Lalo doon sa hindi nakakilala kay God. Hindi man tayo magpag-evangelize personally, social media. Salamat din sa mga kaluluwa na nagagamit ni God about ma-invite yung mga kapatiran. Ay, dinadalang kaluluwa. But, tandaan po natin, huwag tayo magmamalaki. Kaya madalas ko napapakinggan po sa kabilang church. Pinagmamalaki niya, kung hindi sa akin, hindi magkakaroon ng mananampalataya yung panambahan. Ha? Asan yung nananambahan ngayon? Ngayon, pagiging prideful sa harapan ni God. Ako noon, may isa lang akong tao na invite pero nagpapatuloy po siya. Bakit ka mo? Bago ko siya in-invite, pinag-pray mo. Hiningi ko ang karunungan mula kay God, sa Holy Spirit. At ngayon, naging transfer minister na siya ng panambahang pinanggalingan ko. At nagpasalamat siya sa akin. Kung hindi sa iyo na ginamit ni God, hindi ako makakilala. Isang tao, isang kaluluwa. Pero nagpapatuloy hanggang ngayon. Naipipiin ko, yung exhort ko, sinisilip ko po. Always sa kanya. Bagamat, may mga kapatid talagang mga pasaway, ginagamit si Satan. Tinitrigger po siya. Kaya sabi ko, huwag kang makikita sa kanya. Pakinggan. Kaya, kung may naidadala tayong kaluluwa ito, magpakumbaba po tayo kay God. Tandaan natin, personal relationship kay God. Tandaan po natin, kung walang maliligtas sa gawa, bagkus sa pananampalataya kay God. Sa kaligtasan na ibigay sa atin. Hindi sa ating gawa. Useless po
aming lahat. Ang lahat ng mga mabubuting gawa, nakaayon po yan kay Satan. Pero kung tayo tutuhan na magpasako kay God, doon, masasabi natin, natutupad natin ang mga pinag-aatas ni God sa atin. Glory to God. Salamat po. Maraming salamat po, Lord, sa pagkakataon nito. Ito po na ito ang pag-ibig po sa amin. At ito ay patuloy na maniwala sa amin po. So, pero may share sa mga kapwa po namin ng Diyos. Kaya, nanigit sa Diyos sa mga tinatakil po talaga. Kawawa po ang kanilang kalad magdating na araw. Kaya, Lord, patuloy mo sa ikipuin, isa ng Holy Spirit, magtatas ka ng puso at maramdaman ay mag-reduce na buhay, maisuko po niya ang kanang buhay puso. Kalo, patuloy abutin yung mahabang kamay ang bawat puso, panubutin, matitigas ng puso ng Jesus Christ. So sa ngayon, huwag niyong hayaan maubos sa emphasis sa kanila, hindi siya tuluyan na yun, hindi sa mga kundasal, kundi sa aming mga kapatiran ng Lord Jesus Christ. Nasalapat and abat, at ito po sa mga namin dalawang pasalapat, at kailan po sa inyo pagsama. Sa pangalan po na yung mahal na bugtong na Christ, maging sa walang sawang paggabi po ng Holy Spirit, sa batas sa amin po Diyos ang Mari. Amen. Amen.